pag-aralan ang salita ng Diyos about hindi lang salita ng Diyos mga kapatid, because Jesus Christ is the Word of God. Ito ay tungkol sa ating pong Panginoong Jesucristo. The beauty, the majesty, yung glory ng ating Panginoon ay makita natin, makilala natin, malaman natin. That's the reason why we study the Word of God. Amen po? Sapagkat lalo na ngayon na alam natin Jesus Christ is coming soon. Amen po? At sa pagbabalik ng Panginoon mga kapatid, mayroong dalawang mukha ang pagbabalik ng Panginoon. Yung pagbabalik ng Panginoon, yung unang mukha, yung makikita natin siya sa alapaap. Yun yung unang mukha. At pag nakita natin siya sa alapaap, ang sabi ng Panginoon doon mga kapatid, kukunin niya, mauunang mabuhay, bubuhay niya muna yung mga namatay na, hindi namatay basta namatay, namatay kay Kristo, para bigyan sila ng bagong katawan. At tayong lahat naman na nabubuhay pa ngayon, na dadatnan ng Panginoon, tayo ay babaguhin. So, kaya sabi sa Bible, hindi lahat mamamatay, ngunit lahat ay babaguhin. Kaya yung sinasabi ng mundo, mga kapatid, di, lahat tayo mamamatay. Hindi. May mga tao na buhay pa dahil sila ay nanatili sa ating Panginoong Jesucristo. Na kahit na sila man, although magtari o magtagal pa ang Panginoon, hindi po sila patay. Because they are asleep, they died with Christ. Ibig sabihin, sa mata ng Diyos, hindi po sila patay. Sila po ay buhay, ang kanilang espiritu ay naroon, at ang kanilang buhay ay mas masaya, mas maganda, mas buhay kaysa mga nabubuhay ngayon. Amen po? Kaya kung gugustuhin, kung alam lang natin ito mga kapatid, mas gugustuhin mo na makasama. Kahit si Paul, mas gugustuhin niya makasama na ang Panginoon. Pero huwag natin gawin yon dahil marami pang kailangan nating ipahayag ang salita ng Diyos. Gagamitin tayo ng Panginoon para ipahayag ang mabuting balita ng Diyos. That is the purpose why we live long. Amen? Para lumagana pa ang kaligtasan, madagdagan pa ang mga taong maliligtas. Maliwanag po, katulad po niyan, may mga kailangan nating abutin, mga kamag-anak, mga kilala, mga kaibigan, gagamitin po tayo. Kaya kung tayo ay wala na dito sa mundo, mga kapatid, paano na sila? O, tama po ba mga kapatid? Kaya that is the reason why, sabi ng Panginoon, I will satisfy you with long life and show Him my salvation. Show Him my salvation. The reason why we live long is to show you my salvation. Ipakita sa iyo. Sino yung salvation, mga kapatid? Salvation is in the name of Jesus Christ. Because Jesus Christ, in Hebrew, that is Yeshua. Yeshua means God saves. So, isipin niyo mga kapatid, yung pangalan ng ating Panginoong Jesucristo means salvation. Tama? Kaya pag binabanggit mo ang ating Panginoong Jesucristo, sinasabi mo yung salitang salvation. Amen po? So, yung pagbabalik ng Panginoon mga kapatid, malapit na kung bumalik anytime, babalik po ang Panginoon. At sa pagbabalik ng Panginoon mga kapatid, yung rapture, that is our blessed hope. Ang blessed hope mga kapatid, kapag may nangaral na sasabihin na tayo ay makakaranas muna ng matinding kahirapan bago tayo iligtas ng Panginoon, papasok tayo sa Great Tribulation, saka tayo ililigtas ng Panginoon, that is not blessed hope. Ang blessed hope mga kapatid, yung bago dumating yung kahirapan, tayo ay ililigtas ng Panginoon. That is blessed hope. Amen po? It is not blessed hope na ipaparanas sa atin yung tribulation saka dadating ang Panginoon. That is not blessed hope. Amen? That is opposite. Amen po? Oh, okay, so yung pagbabalik ng Panginoon, it will go signal na naroon na papasok yung tribulation. Yung tribulation, 7 years tribulation. Kaya sa 7 years tribulation, doon mararanasan yung galit at pukot ng Diyos dito sa lupa. Mararanasan po nila yung hirap
Kasi kaya nga great tribulation yan mga kapatid. Kasi yan po ay, ang tawag po dyan, the 7 years tribulation, ang tawag dyan is the wrath of God. That is the wrath of God. Kaya hindi pwedeng kasama ang church po dyan. It is not a blessed hope kung kasama ka dyan sa wrath of God na yan, mga kapatid. Ayun po, yung 7 years tribulation. And after that 7 years tribulation, saka mangyayari po yung second coming. So sabi ko nga, dalawang phase ang pagdating ng Panginoon. Yung una, yung alapaap, that is the rapture. Ano po ba? Yun ang blessed hope ng church. Kaya tayo nag-aaral at pinahalagahan natin ang pag-aaral sapagkat darating ang araw, pagbabalik ng Panginoon Jesucristo, sabi na, ano gagawin ng Panginoon pagbabalik dito? He will rule the world. He will be the one ruling the world and He will rule from Jerusalem. So every government in the world will magsasubmit po doon sa ruler, sa ating Panginoong Jesucristo. Makikita po natin siya ng mukhaan. Amen po ba mga kapatid? And He will rule this world for 1,000 years. So iyan po yung plano, yan po yung magaganap at ito ay malapit na pong maganap. Kaya pinag-aaralan natin kasi tayo ay magiging sentro ng si Jesus Christ. As Jesus Christ will be the center of the world, center of the universe, yung mga anak ng Diyos ay magiging part o sentro din ng kasama tayo sa sentro na yon. Tayo magiging katulong ng Panginoon sapagkat that time we will have a glorified body. No? Amen po. Kaya nga ang Panginoon nabuhay siya bodily. God raised Jesus Christ from the dead bodily. Hindi siya binuhay ng Panginoon spiritually. Marami kasabi, spiritual na nabuhay ang Panginoon. Hindi, bodily. Kaya nga si Tomas, sabi ng Panginoon kay Tomas na hindi naniniwala, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang Panginoon. Nagpakita siya. Kasi si Tomas ay absenero. Yung unang linggo, yung unang araw na bumangon o nabuhay ang ating Panginoon, mga kapatid, ay absent agad si Tomas. Kaya alam nyo, si Tomas ang tawag dyan, the twins. Kung tatanungin nyo kung sinong kakambal ni Tomas, maaaring posible, mga kapatid, isa po sa ating kakambal ni Tomas. O, di ba? O, kasi, ano yun, yung may absent tayo, mahilig tayo umabsent eh. Di ba? Kaya pagdating nung nabuhay ang Panginoon, wala si Tomas, nung binabalita sa kanya, alam mo ba, nabuhay ang Panginoon, nakitang-kita ng mata ko. Sabi niya, hindi ako maniniwala sa'yo hanggat hindi ko nakikita ang Panginoong Jesucristo. Oh, bodily yun, mga kapatid, ha? So, the next day, tingnan nyo ha, absent si Tomas, siguro, dahil nalaman ni Tomas na buhay ang Panginoon, susubukan niya, ayun, nagpakita ang Panginoon at ang sadya ng Panginoon siya. Sabi niya, Tomas, halika. Huwag ka nang mag-alinlangan pa. Ito, yung butas ng aking kamay. Ipasok mo yung iyong daliri. Sabi ni Tomas, hindi na kailangan, Lord. My Lord and my God. 40 days, nagpakita ang Panginoon sa mga alagad at marami pang mga himala ang ginawa ng Panginoon. At on the 40 days, umakyat ang ating Panginoon bodily. At nung nakatingin silang lahat doon, mga kapatid, sa Acts, mababasa natin, ang sabi ng anghel, nagpakita, sabi niya, kayong mga taga-Galilee, bakit kayo nakatingin dyan sa taas? Hindi niyo ba alam kung paano nakita niyo siyang umakyat sa langit bodily? Babalik din siya in the same manner. Pag sinabing the same manner, kung paano siyang umakyat, nakita natin bodily, bababa din siya bodily. Amen? Nasa physical na katawan. But bodily, mga kapatid, pansinin niyo yung bodily na yun ay nahahawakan, nahihipo, pero tumatagos sa pader. That is the supernatural or heavenly body. Kaya itong pader na to, mga kapatid, tatagosin to. Pero nahahawakan. Hindi siya espiritu. Meron siyang laman at merong buto. Kaya sabi niya ng Panginoon, huwag kayong matakot. Hindi ako multo. Ang multo, walang laman at buto. Pero see me, I have flesh and bone bodily. Amen. Amen. At yun, mga kapatid, Jesus Christ disappear, He appear and disappear.
Kaya sabi ng Panginoon, rejoice in the Lord. Amen? There are so many things that we should be rejoicing in the Lord. Kaya, pagdating ng Panginoon, the second coming, mga kapatid, after the 7 years tribulation, babalik ang Panginoon at doon mangyayari po yung judgment. Yung judgment na ibig sabihin, parurusahan lahat yung mga natira dito. Mga natira dito sa mundo, mga kapatid. Parurusahan lahat yun. Iaayos lahat ng Panginoon yun. At ano yun, magkakaroon na ng isang ruler. Wala ng presidente, mga kapatid. Wala ng hari. There will be one ruler, our Lord Jesus Christ. At ang kasama ng Panginoon, yung mga tayo, yung mga anak ng Diyos. Glorified na tayo. Kaya tayo mabubuhay pa, mga kapatid, na may mga kasama po tayong tao for 1,000 years. Amen! Sipin mo, kung may mabubuhay ditong tao, ikaw hindi ka na mamamatay. Pero yung mga taong mabubuhay sa 1,000 years, mga tao pa yung in the flesh. Yun yung remnant of Israel na dadami pa. Maliwanag po ba? Ito ang blessed hope natin sa Panginoon. Kaya nga, kaya tayo, pinag-aaralan natin to, kailangan nating makilala ng lubos yung kabutihan, yung glory, yung ating Panginoon. Sapagkat siya ang babalik, siya ang dadating. Hindi lang basta Jesus tayo, mga kapatid. Alam natin, kilala natin yung babalik, yung kanyang beauty, yung kanyang kagandahan, yung kanyang pag-ibig, yung kanyang kabutihan sa atin, yung kanyang kapangyarihan. Yan ay binibigay po sa atin ng ating Panginoon. At yung second coming, itong second coming na to, mga kapatid, noon pa man, tingnan yung second coming ang binabanggit ko, pero merong first coming. Okay po? May first coming. Yung first coming, alam natin na sa Old Testament, mga kapatid, ay bago pa mangyari yung first coming of our Lord Jesus Christ, mga kapatid, ay maraming mga propeta ang naghula tungkol sa pagbabalik ng ating Panginoon Kristo. At lahat ng iyon, about the first coming, lahat ng iyon ay natupad na. Maliwanag po ba? Natupad na po yun. Paano po natupad yun? Ano po ba yung mga signs of the first coming niya? Yung manganganak ang isang birhen na babae. Nanganak. Tama? Si Jesus Christ. Yung nature ng kapanganakan ng ating Panginoon Kristo. He will ipanganganak siya ng isang birhen. Hindi siya, walang kinalaman po yung laman. No? Amen? So, lahat yun, mga kapatid, lahat ng mga palatandaan ng pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. At even, mga kapatid, yung pong kamatayan ng ating Panginoong Kristo ay naihula na. At yun yung sa Psalms, mababasa po natin yan, na kung paano siya pinanganak, paano siya nabuhay, at kung paano siya mamamatay, ay inihula din, naihula na. Amen? Sa Psalms chapter 22, basahin po ninyo yan. Nandyan po yung mga, ang tinutukoy dito, ito yung messianic prophecy, na kung paano mamatay ating Panginoon Kristo, na nakita niya yung kanyang buto, ay halos kitang-kita, sapagkat siya ay yung pinalo siya. Amen? Siya yung pinalo, yung mga latay niya, halos lumabas yung kanyang mga buto sa kanyang katawan. Kita na lahat yun. Isipin nyo yung inihahataw sa ating Panginoon Kristo. Yung nakikita natin doon na sa krus, di ba? Nakita nyo? Hindi pa yung butas na makikita nyo dito, parang isang butas na maliit eh. Pero sa totoong buhay yung mga kapatid, halos labas na yung mga buto ng ating Panginoon dahil sa ahahataw. Walang tigil sila sa kahit na nung buhat-buhat pa niya yung krus, hinahataw pa rin siya. Kaya halos pati yung balat niya sa likod, mga kapatid, wala na pong kahit katiting na balat ay wala pong natira po sa kanya. Amen po? Amen, mga kapatid. So, yan. Meron pang isa dyan, mga kapatid, na gusto kong mabasa nyo. Pati po yung kanyang damit na hinubad ay naroon din. Maliwanag po ba? Nandiyan po ba? Na ginamit po nila. At maging yung
yung uri ng pagpatay sa ating Panginoong Kristo ay inihula. Ang tradisyon nila, mga kapatid, pag pinapatay ang tao nila, pag nagkasala ang tao, pinapatay po sila sa pamamagitan ng pagbato. Pero si Jesus Christ, hindi siya pinatay sa pamamagitan ng bato. O yung binabato, papatayin hanggang sa batuhin, mamatay, binabato hanggang sa mamatay. Si Jesus Christ, hindi siya pinatay sa pamamagitan ng yung binabato siya. Hindi. Kasi nakahula siya dito sa Bible na siya ay tutuhugin. Yung ipipierce siya. Will be pierce. Tutulusin siya. So yung pagtulos yun sa kanya, mga kapatid, at yung pagkamatay niya sa krus na pahirap sa kanya ay naihula dito. Hindi pa po uso yung ganong klase ng kamatayan na yung papatayin ka, yung ipapakos ka sa krus, tapos yung kisibatin ka, hindi pa yun nila nalalaman until dumating po yung mga Romans. So yung mga humula nito, mga kapatid, wala silang alam na dadating yung ganong klaseng torture, ganong klaseng kamatayan, hindi nila yun alam, pero naihula yung mga kapatid at nangyari po yun sa ating Panginoon Kristo. Kaya yung pinaka mabigat na hatol na kamatayan ay si Jesus Christ ang nakaranas po nun. Pati po yung pagpalo na yung cat o nine na may mga tinik-tinik yun, bakal at yung ngipin ng mga pangil na matatalas. Hindi basta latigo lang, mga kapatid. May mga pag cat o nine siya, pag tumama yun sa balat, may kasamang sa likod mo, may kasamang balat agad yun. Kaya halos lahat ng balat niya rito nakuha po yun. Kaya sabi sa Psalms na mababasa nyo, nakikita ko na yung aking buto na nakangiti pa sa akin. At ang mukha ng Panginoon, yung bugbog sa kanya, mga kapatid, nagsawa po yung mga tao. Amen po, mga kapatid? Amen? So, napagkakamalan kasi, yung second coming at saka yung first coming, nakukonfuse yung mga tao. Hindi nila alam, akala nila ang pagbabalik ng Panginoon nangyari na. At yung second coming ng Panginoon, akala nila dumating na nung 70 AD, spiritual. Pero hindi, babalik ang Panginoon, mga kapatid, bodily. Kaya hindi siya sasabihin natin na hindi natin alam na babalik ang Panginoon, na pag dumating ngayon ang Panginoon, hindi alam ng lahat ng tao. Alam po yun na bumalik ang Panginoon Kristo at kinuha na, ni-rapture na, nangyari na po yung rapture. Kaya marami po ang magsisisi at yun, saka sila magbabalik loob sa Panginoon, pero huli na po ang lahat. Maliwanag po? So, malapit na. Kaya tingnan nyo, mga kapatid, nung paano pinangaral ng Panginoon yung kanyang first coming, no? Sa Luke, si Jesus Christ, nung siya ay dumating, at paano niya pinangaral yung second coming sa Luke chapter 4. Basahin po natin to. Verse 18, sabi ng Panginoon dito, nung pumunta ang Panginoon sa Nazareth, sa kanyang bayan, sa synagogue, pumasok siya sa synagogue, at binasa niya yung aklat ng mga Hudyo sa synagogue, at ito ang kanyang binuklat, mga kapatid. Alam niyo kung ano yung aklat na binuklat ni Jesus Christ? Yan, sa Luke. Basahin natin. Ito yung sinasabi ni Luke. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and recovery of sight of the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. And verse 20, then He closed the book and gave it back to the attendant and sat down, and the eyes of all who were in the synagogue were fixed on Him. Verse 21, and He began to say to them, today, this scripture is fulfilled in your hearing. So, binasa ng Panginoon, ganito niya ipinahayag yung kanyang first coming. Nasabi niya, yung Espiritu ng Diyos ay sumasa kanya para ipangaral ang mabuting balita sa mga mahirap. Amen? Kinote niya, yan, nababasa natin sa Luke, mga kapatid,
malalaman natin na itong binasa ni Jesus Christ ay nasa aklat po ng Isaiah. Verse 61, ito ang binasa niya. Tingnan natin. Isaiah chapter 61, verse 1. The Spirit of the Lord God is upon me. Ito yung binasa ni Jesus Christ. Kinote po doon sa Luke. Sabi niya, tingnan natin yung kumpleto. Because the Lord has anointed me to preach good tidings to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to those who are bound, to proclaim the acceptable year of the Lord and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn. Pansinin nyo dito mga kapatid, na sa verse 2, ang sabi po dito, to proclaim the acceptable year of the Lord, and the day of vengeance of our God. And the day of vengeance of our God. Balikan natin yung Luke. Tingnan natin, hindi na po binanggit ni Jesus Christ yung karugtong nung the acceptable year of the Lord and the day of vengeance. Sa verse 19 ng Luke chapter 4. To proclaim the acceptable year of the Lord, verse 20, then He closed the book. Amen? Ano ibig sabihin ng mga kapatid? Then He closed the book. Ibig sabihin, hindi niya binasa. Meron siyang linya na hindi binasa. Then He closed the book. Because, ibig sabihin mga kapatid, today, we are in the season or time of grace. Today, we are still in the year of acceptable year of the Lord. Today. Amen? Pag sinabing acceptable year of the Lord, maalala natin mga kapatid, ito po yung the time or the season, the grace of God is abounding. Profusely abound. Yun ang tinatanggap po natin ngayon. Ang pagbabalik ng Panginoong Jesucristo dito mga kapatid is the bringing up of the grace of God. To bring us grace, to bring forgiveness of our sins. Kaya nga ibinigay ang ating Panginoon Jesucristo dito mga kapatid para siya ang mamatay sa krus. So that yung kanyang finished work sa krus mga kapatid ay yung finished work ng Panginoon ang magtanggal ng lahat ng ating mga kasalanan. Amen? So that is the grace ng ating Panginoon. Yung tinanggap natin yung kapatawaran sa ating mga kasalanan upang tayo ngayon ay makaharap sa ating Panginoon holy and blameless. Walang kasalanan. Amen? Kaya yan namatay ang ating Panginoon. At lahat ng yun mga kapatid ay nangyari na. Kung bakit naparito ang ating Panginoon Jesucristo. Ito yung first coming. We are now waiting for the second coming. Malahanap ko ba? Kaya tayo ngayon nakakaharap sa ating Panginoon Jesucristo sapagkat dahil sa finished work, yung finished work na na-remove niya yung ating kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Palakpakan po muna natin ating Panginoon. Praise God. Kaya nga, maraming nagsasabi ngayon, nasa gitna na tayo ng tribulation. We are not in the tribulation, but we are in the midst of famine. Sinasabi ng Panginoon, in the last days, sabi niya, ito ang mga palatandaan ng pagbabalik ng Panginoon. Sinasabi niya to sa mga Hudyo. Sabi niya, there will be wars, rumors of wars. And there will be pestilences, famines. So, nakikita natin ngayon yung wars ng kagaya ngayon, Russia, Ukraine, that is war. Yung threats of war, rumors of war, nakikita din natin ngayon na marami mga threats of war ngayon. Sa iba't ibang bansa, may mga threats of war. Alam na po mga kapatid? So, mararanasan natin to. Hindi parang ito, pag binasa nyo dyan mga kapatid, there will be earthquake, there will be famines, pestilences. Pestilences, nangyari na po sa atin yung pestilences, yung COVID-19. At hanggang ngayon, nandyan pa. Alam na po ba mga kapatid? Yung famines, ngayon, nakikita natin ngayon, kung bakit nagmamahal ngayon yung mga bilihin natin, it is because of the
last na nangyari. Ano yung last na nangyari? Yung COVID-19, hindi natin napapansin mga kapatid. That is the effect of COVID-19. Sipin nyo yung 2 years na pinahirapan ang buong mundo, tapos bumabangon tayo ngayon. Yung pagbangon natin ngayon, pumapasok po yung famine. At ano pa, ang sabi diyan, there will be earthquakes, great earthquakes in various places. Hindi natin namamalayan ngayon mga kapatid, may mga lindol sa ibang bansa, may mga pagbaha, may mga pagbagyo, mga kalamidad na hindi pa nangyayari. Amen? Pero ang sabi diyan, pag binasa niyo sa Matthew chapter 24, ang sabi sa verse 8, basahin natin. 24 verse 8. For nation will rise against nation and kingdoms against kingdom, and there will be famines, pestilences, and earthquakes in various places. All these are the beginning of sorrow. Hindi pa po ito yung tribulation. These are beginning of sorrow. Ibig sabihin, wala pa po tayo sa tribulation. Ang nararanasan po natin ngayon is the beginning of sorrow. Pag sinabi hindi po yan yung kasi yung sa English yon, yung beginning of sorrow, yung birth pangs sa Tagalog. Sa ibang version, birth pangs. Hindi siya yung birth pangs. Ito yung nararanasan ng isang babaeng bago siya nanganak, yung nagle-labor po siya. Hindi pa po siya nanganganak, nagle-labor na po siya. Maliwanag po mga kapatid. Amen? O, pag nagle-labor yan mga kapatid, nararanasan mo yung hirap, pero hindi ka pa nanganganak. Yun ang nararanasan natin kasi yun yung birth pangs na siya sabi. Hindi pa bumabalik, hindi pa pumapasok yung great tribulation na talagang lumabas na o nariyan na ang ating Panginoong Jesucristo. Alam na po mga kapatid, at yun nga, yung birth pangs na to, kaya makikita natin, nasabi nila, ito na, tribulation na to. Alam nyo, may sinabi dito ang Panginoon mga kapatid na pag nakita nyo ito, do not be afraid. Diba po ba? Let not your heart trouble. When you see these things, do not be afraid. Ang sabi ng Panginoon, look up. Huwag kang tumingin sa baba kasi nakikita mo sa baba, andyan yung lindol, andyan yung flooding, andyan yung kalamidad, no? Andyan yung kahirapan. At sabi ng Panginoon, look up. See the salvation of the Lord. Tingnan mo ang ating Panginoon. Nalalapit na po siyang bumalik. Hindi po ito hindi po ito itinatago sa atin. Pinaalam po ito sa atin so that we will be ready. Tama po ba? Pagbabalik na, alam natin kung ano yung nangyari sa ating paligid ngayon. Amen? Those things na nangyari na ito mga kapatid, hindi gusto ng Diyos yan. Kaya sabi ng Panginoon, do not be afraid kasi hindi ito gawa ng Diyos. Yung mga earthquake na yan, yung mga paglindol na yan, yung mga kalamidad na yan mga kapatid, yung tagtuyo, yan, di ba? Tagtuyo, o mga drought, no? Hindi po yan galing sa Diyos. Ito ay galing sa kaaway. Amen? Dahil, kung aalamin natin kung ano ang nasa puso ng Diyos, nilikha ng Diyos, tingnan nyo, yung hindi pa magulo, nilikha ng Diyos ang langit, perfect. Nilikha niya ang lupa, perfect. Bakit niya sisirain? Amen? So, kaya nangyayari ito mga kapatid, the main reason why, sabi sa Bible mga kapatid, because the earth is groaning. The earth is rebelling. Kung bakit may mga flash flood, mayroong mga baha na nangyayari niyan, because the earth is groaning. Pag sinabing groaning, nagre-reklamo na yung kalupaan, yung mundo. Yung earth natin, nagre-react na, nagre-respond na saan? Sa kasalanan po ng tao. Sa tindi ng kasalanan ng tao, mga kapatid, yung mundo ay nagka-cry out na, sumisigaw na mga kapatid, naghahanap na ng kaligtasan nila. Amen? Even the earth is groaning. Kaya may lindol, may ganito, dahil yan sa kasalanan ng tao. Amen po ba mga kapatid? Amen. So, katulad ng panahon ni Abel at ni Cain, naalala nyo, nung pinatay ni Cain si Abel, dumanak yung dugo. Ano sabi ng Panginoon? The blood of Abel is crying out. Nasaan ba yung blood ni Abel? Di ba nandun sa lupa? Bumuhos. Nakanya po.
Kaya pansinin nyo ngayon sa buong mundo, makikita nyo buong mundo, yung mga bansa, mga kapatid, na maraming Kristiyano ang pinatay, hanggang ngayon, nagsasuffer po ang bansa nila. Nandun yung drought, nandun yung kahirapan, kung saan maraming dugo ng Kristiyano ang napatay. Amen? Pero yung mga, nakita nyo yung mga nag-iisip sila sa Panginoon at iniisip nila yung Panginoon, yun, sinusunod nila, sinusunod yung kautusan, kasi sa panahon ni Moses, kautusan di ba? So, they will prosper, sumasagana sila, umuunlad sila, pinagpapala sila. But, pansinin nyo, hindi yun inward, outwardly. Outwardly, yung pagpapala nila, pero wala silang inwardness na knowledge about salvation, about our Lord Jesus Christ, na naparito ang ating Panginoon para iligtas. Kaya sabi ng Panginoon sabi nga, may mga kanta, mga kapatid, na save the world, mga kapatid. Kaya, ano isisave mo sa world, nag-grow na nga ang world. Ang isave mo yung tao. When you save man, the world will be saved. Sa araw, mga kapatid, yung langit, the city in heaven will come down. Pero hindi pa yan ngayon. Amen? Amen po, yung city dito, ibababa ng Panginoon. Yan ang syudad ng ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan mo muna natin ating Panginoon. So, praise God. So, kaya, itong panahon natin ngayon, ulitin ko mga kapatid, we are still in the acceptable year of the Lord. We are still in the acceptable year of the Lord. Simula nung namatay ang ating Panginoong Jesucristo at nabuhay na magmuli ang ating Panginoong Jesucristo, hanggang sa panahon ngayon, we are still in the acceptable year of the Lord. Ano yan? Year of grace. Dispensation of grace. We are not in the dispensation of judgment. We are still in the dispensation of grace ng ating Panginoon. At katulad ng sinasabi ni Amos, mga kapatid, basahin natin to. Basahin natin sa Amos chapter 9. Aklat ng Amos chapter 9. Nakuha niyo na verse 11. On that day, I will raise up the tabernacle of David, which has fallen down, and repair its damages. I will raise up its ruins and rebuild it as in the days of old, that they may possess the remnant of Edom and all the Gentiles who are called by my name, says the Lord who does this thing. Pakibasa po. 11. Sa araw na iyon, ibabangon kong muli ang nawasak na kaharian ni David. At ayusin kong muli ang mga nasirang dako. Ibabalik ang mga guro sa tayo kong muli kagaya ng una. 2. Sa gayon ay sasakupin ng Israel ang nalabi na lupain ng Edom at ang lahat ng bansang dati aking pag-aari, sabi ni Yahweh, at siya ang ginagawa ng mga bagay. Amen? Amen. It is a prophecy. Prophecy na ito yung ginagawa ng Panginoon sa panahon natin ngayon. Ano yun? Nire-restore niya yung tabernacle of David. Yung tabernacle of David, mga kapatid, is a picture of the church today in the last day. Okay po? There's something in the tabernacle of David na iba sa tabernacle of Moses. Yung tabernacle of Moses, kung naalala niyo mga kapatid, yung tabernacle of Moses, naroon lahat ng mga furnitures. Amen? Ano yung mga furnitures doon? Nandun po yung table of showbread, nandun yung candelaria, nandun yung incense, nandun lahat ng mga furnitures, yung mga veil. Nakuha niyo po ba mga kapatid? At doon sa tabernacle of David, ni Moses, mga kapatid, pumapasok po yung high priest once a year doon sa Holy of Holies. Tama? Amen? Once a year yon. Not without blood. Kailangan may dugo na
malinis, yung dugo ng hayop na malinis, walang kapintasan yung hayop, para siya makapasok doon sa tabernacle ni Moses at doon makapasok siya sa Holy of Holies. Amen? While the tabernacle of David, mga kapatid, wala pong mga veil. Walang mga furnitures. Ang nandun lang, mga kapatid, ay yung Ark of the Covenant. At kahit sino pwedeng lumapit at sumamba sa ating doon. No? Kasi sambahan nila yun eh. Kapag nagsasamba sila, lagi sila yung facing doon sa tabernacle. Tama mo ba, mga kapatid? Facing tabernacle lahat sila. Ang tabernacle ni Moses, lahat yun naka-face. Although tali-talikod sila, pero ang harap ng mga, di ba, north, south, east, and west, tama? Pero yung mga tao na laging nakaharap, harap dito, hindi nakatalikod. Kung saan yung tabernacle, doon sila nakasentro. Nakuha niyo po? Oh. So, ibig sabihin, nakaharap nga sila sa templo. Pag sumasamba sila, lagi sila nakaharap doon sa tabernacle because the tabernacle is a place where God is, nandun yung presensya ng ating Panginoon. Alam na po ba? So, the same thing, the reason why na nandun ang palatandaan na nandun ang ating Panginoon Kristo because nandun po yung Holy of Holies at kung saan naroon yung Ark of the Covenant, yun yung tinatawag na Shekinah glory. Kaya doon pumapasok yung priest at binibisikan po yun ng dugo. 7 beses binibisikan po ng dugo yung Ark of the Covenant. O, paliwanag po. Now, sa Tabernacle of David, mga kapatid, lahat sila pwede ng parang tent lang at nandyan yung Ark of the Covenant, lahat sila pupunta doon. Walang hinahanap, walang requirements. Kaya nga, it is a picture of our church today, which we are a member of that church. At ang sabi ng Bible, mga kapatid, I will restore the ruins. No? Balikan natin, pakibasa ulit yun. Basahin niyo po yun. Yung Amos. May King James po ba yan? 9:11 po. Sige po. In the day will I raise up the tabernacle of David that is fallen and close up the breaches thereof. And I will raise up his ruins and I will build it as in the days of old. 12. That they may possess the remnant of Edom and of all the heathen which are called by my name, said the Lord that doeth this. Oh, nandun po yung breaches. I will repair its breaches. Sa verse 11, the tabernacle of David which has fallen and repair its damages. So, dadating ang Panginoon. Ibig sabihin, kaya nga dumating ang Panginoon dito, mga kapatid, si Jesus Christ, hindi, nung naparito ang ating Panginoon sa Kristo, yun yung katapusan, mga kapatid, ng Tabernacle of Moses. Kung didiretsuhin natin yung salita, mawawala na po yung Tabernacle of Moses. Why? Because when Jesus Christ died on the cross, mga kapatid, makikita natin, the moment na iniwan ng Panginoon yung the Holy, sabi niya, and the ghost, He gave up the ghost. The moment na He gave up the ghost, mga kapatid, yung veil ng Holy of Holies doon sa tabernacle nila, on that time, yung templo, may veil pa rin doon, pero wala na puro yung ark. Nakuha nyo? Ano sabi doon, mga kapatid? God turned the veil from top to bottom. So, ibig sabihin, nung namatay ang ating Panginoon sa Kristo, mga kapatid, hinawi ng Diyos yung veil. Ano po yung veil? Veil represents the partition of God who is all holy between God who is holy and man who is the sinner. Nakala po, kaya nga may veil siya kasi hindi pwedeng magsama yung makasalanang tao at yung Diyos na banal. Hindi pwedeng magsama. But when Jesus Christ died on the cross, the moment He died on the cross, mga kapatid, God turned the veil. Ibig sabihin, nung namatay ating Panginoon sa Kristo, mga kapatid, wala na po yung partition. Why? Because of the blood of Jesus that was shed on the cross redeemed us from all our sins.
past, present, and future. That is the payment for all our sins, lahat ng tao. Naiintindihan mo ba natin mga kapatid? Na ibig sabihin, kung yung tabernacle na Moses, wala nang veil mga kapatid, ano pang gagawin nila doon? Wala nang veil, pinunit na ng Diyos. Walang makakapunit ng mga kapatid from top to bottom. Lumindol pa, pag binasa nyo sa Matthew chapter 24, lumindol pa yung templo. At nakita nila, wasak na, o warat na, yung templo, yung veil. Yung veil na yun mga kapatid, makapal po yung veil nun. Gugupitin mo yun talaga. Gupit. Pero, inalis na po yun. Ano ibig sabihin ng mga kapatid? Yung dati, yung Diyos, naroon sa loob, hindi siya pwedeng lumabas. Sabi nga mga kapatid, pwede na tayong pumasok. Kaya nga sabi niya, there is now a new and living way. Nagpapaalam sa atin mga kapatid na yung panahon ni Moses, that is the dying way. The more you come to God, the more you come doon sa tabernacle, you come to God doon, the more you will die. Kasi kung hindi ka malinis at basta ka lalapit sa Panginoon, walang dugo na nagbabayad sa iyong kasalanan, the more you will die. Even priest mga kapatid, mamamatay kung hindi siya karapat-dapat. Sapagkat doon sa tabernacle of Moses, tinitingnan doon pati yung performance mo. Yung behavior mo, lahat perfect. But wala kang perfect Kaya nga merong dugo. Nakuha ko mga kapatid, walang tao perfect. Yung mga tao doon, nagiging malinis lang sila. Kaya nga yung high priest mga kapatid, siya lang ang isa. Hindi pwedeng lahat papasok. Isa lang ang pwedeng pumasok. Yung malinis, yung pinaka-high priest na laging malapit sa Panginoon at may dugo siyang ihahandog. Kung wala yung mga kapatid, mamamatay din siya doon. Nakuha niyo mga kapatid. But sinasabi ko sa inyo, this is the grace of God na nang naparito ang ating Panginoon, God sent His Son to die for our sins. He died as payment, as a ransom for all our sins. When He died on the cross, God turned the veil from top to bottom. Kaya tayo lumalapit. Pero actually mga kapatid, kung titingnan nyo, it is not us coming in. It is God coming out for you. Siya yung lumalabas dito para abutin tayo. Halika na kayo. Halika na kayo. Palapakan natin ang Panginoon. Now, kaya nga ito acceptable year na ito mga kapatid. Pansinin nyo mga kapatid, doon sa acceptable year of the Lord. Pansinin nyo. Doon sa Isaiah. Doon sa Isaiah, balikan natin Isaiah. Yung karugtong, di ba sabi niya, and He closed the book. He closed the book. Isaiah chapter 60 verse 2, to proclaim the acceptable year of the Lord, pero nung binasa ito ng Panginoon, mga kapatid, He closed the book. Pansinin niyo, nakuha niyo po ba, mga kapatid? Na ibig sabihin, in-stop niya yung karugtong. Ano ba yung karugtong? Pagbabalik ng Panginoon, ano ba yun? He's referring to the second coming. Mangyayari ito sa second coming. The vengeance, the day of vengeance of our God. Amen. Dito tayo mga kapatid. Para sinabi ng Panginoon, naparito ako for the acceptable year of the Lord. Amen? He closed the book. Pero pag binuksan mo ulit yun, ang nakalagay doon, ang nakalagay dito mga kapatid, and the day, sabi niya, and the day of vengeance. Dito tayo mga kapatid. When He closed the book, it means He closed the book. Hindi dadating ang vengeance hanggat hindi bumabalik ang Panginoon. The second coming. Kaya walang judgment ang Panginoon ngayon. Ang vengeance dadating, yun po yung wrath of God, the 7 years tribulation. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Yun yung 7 years tribulation, the day of vengeance. One day is equivalent now to 1 week. 7 years. 7 years. Maiksi lang, di ba? Amen. Pero ano yung day, acceptable year of the Lord? Year. Alam ba ang mahaba? Year o day? Year. Kaya nga yung year natin, mula doon sa pagkabuhay, namatay at pagkabuhay ng Panginoon, hanggang ngayon, mga kapatid, is already 2,000 years. Amen? So, He closed the book. Pagbabalik ng Panginoon, mga kapatid, yan, magbubukas na ang book. Bakit? And the day of vengeance. Amen? Because the wrath of God
7 years. That is the wrath of God. Unawain po natin yan. At ito nga, alam nyo, tingnan nyo ha, ang haba na acceptable year. Tama po? Pero yung day of vengeance, napaka-excited. Kasi ayaw ng Diyos, mga kapatid, na ang tao mapahamak. Kaya ang pagtakda niya ng vengeance, yung kahirapan, maiksi lang. Gusto ng Diyos ang tao mabuhay ng matagal, malusog, masigla, masaya. Pero yung vengeance, 7 years na po yun. Kaya doon sa 7 years, mga kapatid, babalik ang Panginoon after 7 years, igagawin niya ngayon yung mga parusa. Hindi pa ito yung white throne judgment, mga kapatid, ha? Yung parusa. Yung sa mga, yung mga hindi kumilala sa ating Panginoong Hesukristo. Ano na po? At after that, mag-i-start that Jesus Christ will rule from Jerusalem. Amen? At kasama po yung church. Glorified body, never die, forever young, forever healthy. You appear and disappear. Kaya mag-i-enjoy ka kasi kasama pa mga tao eh. Palapakan po muna natin ating Panginoon. Praise God. Alam nyo, itong mga panahon na ito, mga kapatid, ay kaya nga masarap mag-aral ng salita ng Diyos. Napakaganda, mga kapatid, na ito, lagi nating inaabangan to. Yung mga fresh revelation ng ating Panginoon Kristo. Kasi ngayon, tingnan nyo, meron lang mag-post dyan tungkol sa about the tribulation, mga kapatid. Interested na yung tao. Ako kayo? Tapos, ano nangyari? Kung ano ng threat, fear, na iniisip nila ganito, ginagamit yun para panakot na, magbago ka na, lumapit ka sa Panginoon, ito na, nangyari na, babalik na. Hindi naman yun ang way ng Diyos, mga kapatid eh. Year of the acceptable year, yung grace ng Panginoon ay ibahagi mo sa Kanya. Nasabi ng Panginoon, huwag kang, pag nakita niyo mga bagay na ito, sabi niya, see that your heart is not troubled. Trouble yung binibigay mo sa mga tao eh. Magpo-post ka, tapos, hello, babalik na ang Panginoon. Hala. Dapat, hindi ka, see that your heart is not troubled. Ang ipahayag mo, yung kabutihan ng Diyos, yung pagmamahal ng Diyos, because we are still in the year of acceptable year, yung grace ng Panginoon. Na itong panahon na ito, mga kapatid, itong grace ng Panginoon na ito, na binubuo ng Panginoon yung tabernacle of David, na lahat ng tao nakakapasok na. Ngayon, ano po, mga kapatid? Malaya na tayo nakapasok. Sabi doon, basahin natin sa chapter 10, verse 20, pakibasa ng Hebreo. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglalagos hanggang sa kabilang tabing. Amen? Ano yung kabilang tabing na yon? Yung kabilang tabing, nung namatay ang Panginoong Jesucristo, yung Holy of Holies, binuksan na niya yung living way na tumatagos sa kabilang tabing. Sa panahon ni Moses, mga kapatid, hindi ka pwedeng tumagos sa kabilang tabing. Hanggang doon, ang priest, hanggang doon lang sa holy place. Hindi ka pwedeng tumagos doon. Nakuha niyo po, mga kapatid? Sige, ano karugtong dyan? Sige, tuloy mo. At ang tabing na ito ay ang kanyang katawan. Di ba? Ano yung katawan? Yung laman, yung namatay ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga nung namatay ating Panginoong Jesucristo, yun yung katawan niya. Yun yung tabing. Naging tabing kasi nung namatay ating Panginoong Jesucristo, binugbog, pinahirapan, yun yung sacrifice. Yun yung perfect sacrifice. Jesus Christ is the perfect sacrifice. He is the Lamb of God who takes away the sin of the world. Siya yung blood. Nasa Kanya yung blood and flesh. Kaya nga, ano ang naging benefits nito sa church, mga kapatid? Ano naging benefits nito? Yung Kanyang katawan, naging pagkain natin. At yung dugo, naging inumin natin.
flesh ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Sa tingin mo, makakainom ka, makakakain ka ng tunay na laman ng dugo, laman at dugo ng Panginoon sa palengke o sa kaharian ng ginawa ng tao? Hindi, doon lang yan, sa bahay ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Kaya na ang Panginoon, mga kapatid, ang Panginoon namatay, bago siya namatay, kumuha siya ng tinapay. Bago siya mamatay, at ang sabi niya, ito ang aking katawan na nabayubay. Ito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Anong naalala natin pag tayo kumakain ng tinapay? Hindi yung kasalanan natin ang inaalala natin. Inaalala natin yung ginawa ng Panginoon sa iyo, para sa iyo. Yung katawan niya na binugbog, pinahirapan para sa iyo, sakit at karamdaman, para hindi ka makaranas ng, kung ikaw man ay may sakit, tanggapin mo sapagkat tinubos ka na ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga latay. Tinatanggap mo yun. At kung sinasabi mo, bakit pastor, umiinom naman ako niyan, kumakain naman ako niyan, wala naman nangyayari. At sabi nga sa Bible, mga kapatid, hindi pwedeng hindi ka tumatanggap ng wala kang tinatanggap. Some receive 30%, some receives 60%, and some receive 100%. Yung iba instantly. Pero pag tumanggap ka niyan, hindi ibig sabihin wala kang naramdaman, maaari natanggap mo 30% pa lang. Ano ibig sabihin nito? Magtuloy-tuloy ka. Hindi wala ka lang naramdaman na isa, ayaw mo na. Para bang nagsimba ka ngayon, wala kang napakinggan, mga kapatid, parang wala naman eh. Hindi na muna mo atin. Kasi akala mo wala, pero ang totoo meron. Amen. Sabi nga ng awit, mga kapatid, though you don't feel it, but God never stop working. Kumikilos ang Diyos. Amen. Gumagawa ang Diyos sa buhay mo, hindi mo lang alam. Amen. Kahit na sabihin mong wala kang nararamdaman dyan, may nangyayari. May ginagawa ang Panginoon sapagkat ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Amen. Palapakan natin ating Panginoon. So, nasaan na po tayo? Yung Hebreo, di ba? So, binuksan ng Panginoon, binigyan tayo ng new and living way. Pag sinabing new and living way, fresh. Newly, as if it is newly slain. Kaya pag lumalapit tayo sa Panginoon, mga kapatid, hindi yan yung namatay si Jesus Christ nung nakaraan pa. Hindi. Freshly slain. Tinatanggap natin ang katawan ni Kristo. Kaya isipin nyo ha, nagtanong din ako, sabi ko, Lord, inisip ko to sa Panginoon, minimeditate ko to, Lord, bakit ibinigay mo yung tinapay na sinabi mo yun ang katawan mo, hindi ka pa namamatay? Kasi tinutukoy ng Panginoon mismo yung kanyang katawan na bububugin, pahihirapan at mamamatay sa krus. Kaya sinabi niya, bago siya mamatay, ito ang aking katawan. So, tingnan mo yung katawan. Alamin mo yung katawan ng Panginoon. Nung binugbog niya yan ay bayad, kaya siya binugbog, hindi dahil sa makasalanan siya. Nakuha niyo po mga kapatid? Binugbog siya dahil sa ang tao makasalanan. At siya ang nagbabayad ng lahat ng kabayaran ng kasalanan. Kabayaran para sa kasalanan, siya yung nagbabayad, siya yung tumanggap ng parusa. Maliwanag po ba mga kapatid? Kaya binibigay sa iyo yung katawan niya kasi binigay niya sa iyo yan, malinis. Tandaan niyo mga kapatid ha, bago binigay ng Panginoon bago nangyari yung Last Supper, hindi pa binubugbog ang katawan ng Panginoon. Nakuha niyo po? Ibig sabihin, yung time na yan mga kapatid, kailan tinanggap ng Panginoon kailan tinanggap ng Panginoon yung kasalanan natin? Kinuha niya yung ating mga kasalanan. Hindi. Nagsimulang tanggapin ng Panginoon yung kasalanan natin nung simula niya ibigay yung kanyang sarili. Nakuha niyo po? Binigay niya yung kanyang sarili. Parang tupa. Di ba yung tupa na ihahandog, inaalagaan niya ng 14 days. Pagdating ng 14 days, inalagaan niya, kalama, lusog. Pagkatapos ng 14 days, dadalhin mo na yan. Yun, nung dinadala na yan, wala reklamo yan, talagang sama siya sa'yo.
Yung oras na yun na kinuha mo siya, yun na yun. Nagre-represent na yun na ikaw. Kasi alam mo na eh, ito ang magiging handog ko. Siya ang mamamatay instead na ako. Yung tupad, di ba? Kaya dadalhin mo yan doon sa priest. Si Jesus Christ, mga kapatid, siya ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng ating mga kasalanan. Bago siya hinuli, bago siya ipagkanulo ni Judas. Tama? O, doon. Yung ipagkanulo siya ni Judas, ayun, nabenta na. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? O, ngayon, nung ibigay niya, binigay niya yung pagkain, di ba? Tapos, ano na, saan na sila sumunod? Pumunta. Di ba sa Gethsemane? At ano na, nagpe-pray na si Jesus Christ. Kasi huhulihin na siya eh. Tingnan niyo nung hulihin siya. Sabi niya, siya ang humarap. Sabi niya, sino ang Kristo? Nung sabi ng Panginoon, ako nga. Ano nangyari? Bumagsak sila. Bakit? Hindi sila makalapit. Nandun yung pagiging Diyos na. Hindi ka pwede lumapit sa banal. Sa banal ng Diyos. Kasalanan ka eh. Di ba? Romans. Kasalanan ka. Paano ka haharap sa banal ng Diyos? Huhulihin mo. Naalala niyo panahon ng propeta, hindi ako nagkakamas, propeta Elijah, na nagpababa ng, hindi pala yun. Alam ko si Elisha. Nung natakot yung assistant niya, sabi niya, Master, Guro, napapaligiran po tayo. Paano tayo lalaban dyan? Ang dami-daming mga kalaban, mga Syrians. Ang dami kalaban. Sabi ng propeta, huwag ka matakot. Hindi mo ba alam? Mas marami tayo kaysa sa kanila. Tapos ano ginawa ng propeta, mga kapatid? Binuksan yung mata nung servant. Nakita niya. Nandun pala yung makarwahe ng angel ng Diyos. Nakapaligid sa kanila. Nagulat siya. Akala mo nag-iisa ka, pero kakampi mo. Kumbaga sa pulis, may maglalakad dyan, may pag nakita kang pulis na nag-iisa dyan, akala mo lang nag-iisa yan. Pero pag sinabing, alika rito, sumama ka, sasama ka. Kahit 10 kayo, sama kayo lahat sa akin. Sasama ka. Bakit? Back up yan ng department nila. Yung buong departamento ng pulisya. Kasama siya. Amen. Ikaw, anak ka ng Diyos. Ano ka? Lahat ng anghel, sabi ng Panginoon, isisend niya yung anghel sa'yo para charge over you. To take charge over you. To keep you in all your ways. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya, akala niyo ba yung, tingnan niyo, ano sabi ng Panginoon nung si Pedro, ipinagtanggol ng Panginoon. Akala ni Pedro, kaya niya ipagtanggol ng Panginoon, di ba? Sabi niya, huhulihin ng Panginoon eh. Nilabas agad ni Pedro yung taga at pinaga niya agad si... Tabak. Taga eh. No? Hindi. Nilabas niya yung taga tapos tinabak niya. Palitan na yun. Nilabas yung tabak tapos tinaga niya. O yun. Mali pala yun. Nilabas yung taga, tinabak. Hinuhuli ko lang kayo, kapatid. Di ba? Ang sabi ng Panginoon, ibalik mo, Pedro, yung isalong mo, yung tabak. Sabi niya, ang nabubuhay sa tabak, sa tabak din ang mamatay. At sinabi pa ng Panginoon, di mo ba alam, makakatawag ako ng libo-libong anghel para sakluluhan ako. Anong magagawa mo sa akin? Kaya mo ba yan? Baka isang private lang na sundalo sa iyo eh. Talo ka na eh. Nakaya mo ba mga kapatid? Ang anghel ng Diyos, isang anghel lang ng Diyos mga kapatid, libo-libong anghel, ay libo-libong tao nang namamatay. Isang anghel lang ng Diyos. Isipin mo yun? Amen! No, sasabihin mo, ganun lang ang ating Panginoon Jesus. Hindi! Kasi sabi niya, Lord, bakit 1,000 lang, 10,000 yan, 1,000,000 tao yan. Isang anghel na lang. Naalala niyo mga kapatid, kung ilang tao ang namatay sa Egypt, yung last plague. Tama ba? Angel of death, hindi angels of death. Angel of death lang yung pumunta ron. Lahat ng daanan, lakad lang ng anghel eh. Napatapatan lang niya yung bahay na walang bahid ng dugo. Ayun, patay na agad yung panganay. Kahit lahat ng matapatan niya. Isang anghel lang yun, mga kapatid, ha?
Kaya kahit si Pontius Pilate, yung naghahari ng time na yon, sabi niya, kaya kitang iligtas o palayain. O, di ba? Sabi niya, hindi mo ba alam? Isang tawag ko lang. Ang dami ng anghel ang sasaklulo sa akin. Tsaka hindi lang yun mga kapatid. Hindi natin nakikita. Kung nasaan ang Diyos, hindi pwedeng hindi mag-aalala ang mga anghel. Nandiyan po ba tayo? Sa tingin niyo mga kapatid, ang ating Panginoon Jesucristo naghihirap dito, tapos yung mga anghel nagsasaya sa langit na. Nasa si Lord, ay hayaan mo siya doon. Baka niyo mga kapatid. Alam si Michael Archangel? Or Archangel, di ba? Na si Michael Archangel, sabi, nandun ang Panginoon, nagbubuhat na ng krus. Tapos sabi ni Michael Archangel, bakit ka nandito, Archangel Michael? Bakit ka nandito? Di ba nandun ang Panginoon? Tapos sasabihin ni Michael Archangel, yeah, kaya naman ni Lord yun eh. Hindi gagawin ng Lord yun. Ay, hindi gagawin ng anghel yun, mga kapatid. Ano sasabihin ng anghel, mga kapatid? Ano sabihin ng anghel sa kanya? Ang ginagawa ng anghel, mga kapatid, dito tayo tumingin. Nung nahihirapan ng Panginoon, yung mga anghel naka-ready. Lord, isang tawag mo lang, patay lahat yan. Nandiyan po ba kayo mga kapatid? Amen. Isang tawag mo lang, Lord, patay lahat yan. Pero hindi. Kaya nga si Pedro nagtatanggol mga kapatid. Pedro, isalong mo yan. Hindi ikaw magtatanggol sa akin. Wala makapagtatanggol sa Diyos. Wala makapagtatanggol sa ating Panginoon sa Kristo. Tayo ang ipagtatanggol ng ating Panginoon. Hallelujah. Ngayon po, proteksyonan ng Panginoon. Hindi mo may proteksyon ng Panginoon. Ikaw ang akala mo, pinoproteksyonan mo ang Panginoon. Nakaganon ka. Hindi mo alam, ikaw pinoproteksyonan ng Panginoon sa buhay mo. Praise God. So, kaya nga, nakuha niyo yung idea mga kapatid. Yung mga time na yun. Sipin mo, nakita natin to. Nakita natin yun. Na yung mga anghel na yun. Ready yun. Kasi ang Panginoon, pwede tayong bitawan. Pwede niyang, wag na. Kaya nga, nanalangin siya, Lord, kung maaari, alisin mo to. Pero hindi po, mangyari ang kalooban mo. Bakit? May chance ang Panginoon para give up. Hinihintay lang siya ng Diyos. Ano, kaya mo ba yan? Ready ka ba dyan? Nag-aantay rin ng Panginoon. Sabihin mo lang. Dahil kukunin agad yun eh. O tingnan niyo dito mga kapatid. Nung mabuhay na maghuli ang Panginoon, binuhay na ng Diyos yung kanyang anak. Yung ama, binuhay na yung anak niya. Badili. Tama po ba? O di ba? Napakadali. Umakyat ang Panginoon, badili. Ganon din. Pero umakyat siya, ligtas ng tao. At ang sabi ng Panginoon, hintayin niyo ako, babalik ako. Kaya ayaw ng Panginoon na umalis, kung maaari. Hindi niya matiis na iwan tayo. Pero actually, hindi naman tayo iniwan sapagkat ano yun, ibinigay sa atin. On the day of Pentecost, yung Holy Spirit para makasama natin at mag-dwell sa iyo forever. Amen. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya itong bridge na ito, mga kapatid, na sabi ng Panginoon, ito ang binubuo ng Panginoon, yung damages, yung mga bridges. Ano yung damages and bridges, mga kapatid? Sabi ko nga sa inyo, iba na ito. Iba na yung tabernacle ni David. Ang tabernacle ni David, mga kapatid, hindi ka na magpapakahirap na tawag dito, mag-aalala ka sa kasalanan mo na kailangan mayroong hayop para ipaghandog doon dahil mamamatay ka sa pagpumunta ka doon sa harapan ng Diyos. Hindi na. Diretso ka na. Nakaya mo ba? Kasi ano sabi dito? God provided a new and living way. Ito yung David, yung tabernacle ni David. Pero yung tabernacle ni Moses, mga kapatid, old way yun. Dying way. Wala lalapit. Ikaw na lang priest, lumapit doon. Ikaw na lang pumunta doon. Ito yung handog ko. Pero dito, hindi. A new and living way. Na kahit tayo
nagkakasala, mga kapatid, nagkakamali tayo dahil alam na natin, tinanggap na natin ang ating Panginoon Hesus Kristo sa buhay natin, mga kapatid, nakakalapit tayo ng maluwag. Walang judgment, living way. And the more you come to Jesus, the more you come to God, the more life flows from within you. Kaya ang hangarin mo ngayon, lalo kang lumapit sa Panginoon. Kasi this is a living way. Lalo kang lumalapit, lalo kang nabubuhay, mas nabubuhay ka, lumalakas ka. Kaya sabi ko nga mga kapatid, naniniwala ako na mas maraming mga tao, mahaba ang buhay doon sa mga keep coming to the church. Keep going to church. Kaysa doon sa hindi naman nagsisimba. Bakit? Nalilinis sila ng salita ng Panginoon. Nahugasan sila. Kung may mga toxic dyan mga kapatid, natatanggal. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. Magugulat sila mga kapatid, saan galing yung sakit mo? Sabi ng doktor, may sakit ka, saan galing yung sakit mo? Bigla ka na lang, lahit mo eh. Minana mo yan eh. Oh, amen po. Kaya sa amin, doon sa bayan namin, sa San Baras. Yung sa San Baras. San Barcelona. Yung ang lakas pa eh, nung namatay doon sa atin, di ba? Si Balestera, no? Ilan taon yan? 60 60 yata eh, no? 1957. Oh, 57. 60. Hindi, ano yun? 67. Malakas pa yun mga kapatid. Nagbubukas pa nga ng gate eh. Nadadaanan ko lagi yun. Laki ka po. Gulat ako, yun ah. Nahanda na yung ano. Nahanda na yung trapal. Oh, di ba? Dali lang ang buhay. Amen. 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 Hindi mo alam. Kaya, sabi ni Pastor Rudy, huwag mo nang hintayin. Di ba? Kung kailan yung dulo sa kakaalapit sa Panginoon. Ngayon pa lang. At saka sabi mo nga mga kapatid. Kaya, hindi niya sabi ng Panginoon. Hindi niya sinabing, I am the life and the resurrection. Sabi niya, I am the resurrection and the life. Kasi yung resurrection, nagpapaalala yun sa atin. Na nang tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon natin, tagapagligtas, tinanggap natin ang kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan. Tama ba? At dahil na tinanggap natin ang lahat ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, nakakatayo tayo sa Panginoon. Sa harap ng Diyos, mga kapatid, na malinis, walang bahid. Kahit sabihin mo nagkakamali ka, mga kapatid, natutubos ka ng dugo ni Kristo. Na kahit na 2,000 years na yung mga kapatid, even today, hinuhugasan po tayo. God never stop washing us, washing and washing and washing. Kaya lagi ka magpapasalamat sa Diyos. Kahit nagkakasala ka, nagkakamali ka, mga kapatid, hindi ko sinasabing, sige, magkasala ka na magkasala. Hindi ko sinasabing ganun. Amen? Gusto na sabihin ng Panginoon, mga kapatid, hindi ka na mag-iisip ng kasalanan, hindi ka na mag-iisip ng tungkol sa kasalanan. Basta lagi kang lumalapit sa Panginoon because hinihinuhugasan ka ng Panginoon ng kanyang dugo. Amen po? Amen. Purihin po ang ating pong Panginoon. So, yun po yung new and living way. Kaya may living way. Buhay po tayo. Nabubuhay po tayo na kahit tayo nagkakamali, mga kapatid, hindi po, wala po tayong yung nag-aalala tayo, teka, baka mamatay ako dito, baka may parusang dumating sa akin dito. Hindi. That is the new and living way. The more na lumalapit ka sa Panginoon, the more, that is the way of life. Amen? Alam niyo mga kapatid, itong huling linggo, itong mga last week na to, na nagdadaan sa atin, alam laging na fresh sa pandinig ko, yung God's way, God's way. Sabi ko, ang pangalan ng church natin, God's way. Sabi ko, pala God's way yan eh. Oh, di ba? Di ba may history ang God's way na yan? Kung sino-sino tinuturo kanino galing yung pangalan sa kanya, sa akin. Tapos ako, sige, hiwalay tayo. God's way pa rin. Dapat, ano na yan eh? Iniwan na yan nila eh. Iniwan na nila yan, dissolve na nila, pero hindi natin yan. Kasi God's way nga eh. God's way. It's not our way, it's God's way. Not our own way. O, balikan natin yung Amos. Siguro dito ako magtatapos, pero ano lang to, hindi ko pa nai-push kasi wala tayong oras mga kapatid.
Basahin ko lang sa inyo. Yung sinasabi ko kanina, sabi ng Panginoon, I am the resurrection and the life. Amen? I am the resurrection and the life. Bakit ganun? Dalawa. Kasi yung resurrection, yung tayo ma-born again, na-resurrect yung ating spirit. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? We are now resurrected spirit. Spirit tayo eh. Resurrected yung spirit mo kasi dati ang patay. Dahil sa kasalanan. When you receive the Lord Jesus Christ, you are resurrected. Yung spirit. Nung nabuhay ang ating Panginoon Kristo, nabuhay din ang ating spirito. Amen po. At yung spirito na yun, ikaw na yun. You have soul, which is your mind, your will, your emotion, that is your soul, and you live in your body, which is not resurrected. We are resurrected spirit living in an unresurrected, not resurrected body. Because this body, pagbalik ng ating Panginoon, itong katawan natin, pag dinatnan tayo ng Panginoon na buhay pa, mga kapatid, kasi yung iba, siyempre nagtatari ang Panginoon, may mga tao, mga kapatid na siguro sabi nila, Lord, satisfied na ako, kunin mo na ako, Lord. So, nauna sila, di ba? Amen? O, tayong buhay pa, itong body natin na vile body, itatransform ng Panginoon in a blink of an eye. Just an instant. Hindi para bang babaguhin tayo ng Panginoon na yan, unti-unti na, yan. Hindi. Just a blink of an eye. Twinkling of an eye. Atomic seconds ang parang bigla lang yun. Immediate. Hindi parang yung napapanood yun sa TV mga kapatid na parang yung parang yung sa computer. Oh, ba na siya? Hindi. Yan. Ando na. Kasi nasa loob mo yun. Ang bilis baguhin ng Panginoon. Oh, maliwanag po. So, resurrected. Amen? Na bakit life? Kasi we have life to live. Yung pinamumuhay natin, we are still in the flesh. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? We are living in this fallen world. Kaya nga, ang kailangan natin, yung buhay niya, yung life, yung clean life, yung malinis na buhay, at si Kristo ang buhay. Kaya pinapapasok lagi natin si Kristo kapag tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Siya ang pinapapasok lagi natin sa buhay natin. Yun yung buhay. Sabi, I am the resurrection, your spirit is now resurrected, and I am life. Ano yung life? Yung pinamumuhay natin. Yung buhay ni Kristo. We all want to be like Jesus. Sabi niya, ikaw na lang, like Jesus. Hindi, I want to be like Jesus. Because yan ang gusto ng Panginoon sa atin. Yung makita sa atin yung image ng kanyang anak na si Jesus. Amen po? Kaya yung life, yung buhay, kaya may buhay tayo. May buhay ang na kay Kristo, may sariling buhay. Kaya tayo hindi maintindihan ng sanlibutan kasi ang buhay natin ay buhay ni Kristo. At si Kristo hindi nawawala sa sinagoga o sa mga pagtitipon. Amen? Amen. Sige, pakibasa po. Ano na binasa mo? Amos 9:11. 9:11. In that day will I raise up the tabernacle of David that is fallen, and close up the breaches thereof. And I will raise up his ruins, and I will build it as in the days of old. 12. That they may possess the remnant of Edom, and all the hidden which are called by my name, said the Lord that doeth this. Amen. Oh, dito tayo mga kapatid. Yung Edom dyan, sabi niya breaches, breaches. Yung Edom dyan, sa verse 12, sabi niya, and they may possess. Kapag nai-restore daw ng Panginoon, yung tabernacle of David, at yung mga damages, yung mga breaches, inaayos na ng Panginoon niya mga kapatid. Sabi niya, bakit niya inaayos yan? So that you may possess the remnant of Edom. Edom. So, gusto sabihin dito ng Panginoon, nagpapaalala ito sa atin, merong divine link ito, kapatid, na ipinaunawa sa atin ng Diyos, yung Edom. Edom is a Gentile. At it reminds us yung nangyari kay Obed-Edom. Ano yung Obed-Edom? Kilala niyo si Obed-Edom? Si Obed-Edom, mga kapatid, siya yung nag-ingat ng arko ng ating Panginoong Jesucristo. Yes, the Ark of the Covenant. Nung si David ay nag-decide na ilipat yung Ark of the Covenant at dalhin doon sa Jerusalem, sa Zion. Ilipat, kukunin. Ngayon, nung
nung kukunin nila yun mga kapatid, di ba dinala yan, nakuha yan ng mga Pilistino arko. Binabawi na nila yon, may pinagdalhan sila, tapos yung pinagdalhan nila, ang ginamit ng mga Pilistino mga kapatid, kariton. Binuhat yung arko, sinakay sa kariton at may pinaglagyan silang lugar. Tapos yung sila, David naman, kukunin yung arko na yon, kukunin nila. Ang ginawa nila, ginaya nila yung style, yung way ng Philistine, ng Gentile na sinakay din sa arko. I mean, sa kariton, isinakay din. Ngayon, nung isinakay nila yun sa kariton mga kapatid, so nandun sila, may ceremony yan eh. Kasi Ark of the Covenant nga eh. Ngayon, nabalaho yung na-stumble siya eh. Nabalaho yung kariton mga kapatid, si Uza, nandun si Uza, yung lingkod ni David. Si Uza, nung makita niyang sabi ko, pinyas Tagalog eh. Oh, di ba? Hindi yung sinaklolohan niya, hindi yung baka, yung arko. Kasi atisod yung, siguro napatid yung baka. Mga baka. Oh, yung mga baka, anong ginawa ni Uza? Hinawakan yung ano yun? Yung kaban. Oh, yung kaban. Bakit? Siyempre, baka madapa, mahulog, mabagsak, di ba? So, instantly, nung paghawak ni Uza dun sa kaban, mga kapatid, namatay si Uza. At ikinalungkot yun ni David. Natigil yung paglilipat. Nakaya po, natigil yung travel nila. Tigil yan. Tapos, dinala yung ark na yun. So, tawag ito, na stranded. At dinala yun sa bahay ni Obed-Edom. Oh, tama ba? Kaya nga dito mga kapatid, yung tabernacle ni David, pag na-restore ni Lord yan, at yung mga ruins niya, yung mga breaches niya, damages, iayos siya mga kapatid. Anong dahilan? Sabi niya sa verse 12, di ba? Verse 12, sabi niya, that they may possess the remnant of Edom. Anong ibig sabihin? Nandun yung provision ng Panginoon na kung ano nangyari kay Edom, yung blessing, he was blessed. Isipin niyo mga kapatid, si Obed ay Gentile. Si David ang ibig sabihin, si David ang mangangalaga ng arko. Pero kay Obed-Edom na isang Gentile, sa bahay niya itinago o inilagay pansamantala yung kaban ng tipan. At dahil dun sa ginawa na yon, si Obed-Edom na isang Gentile ay pinagpala ng Diyos. Hindi ba yan ay biyaya? Hindi naman siya lahi ni David, pero pinagpala siya. Samantala si David, nagmumukmuk kayo, paano na nangyari ito? Bakit pinagpapala yun? Kami pa, paano kami? O, nag-aalala siya. That is na what ito gusto kong intindihan natin mga kapatid, na kaya nga yung sinasabi niya, Obed-Edom na yan mga kapatid, ang nilalarawan niya, it is a picture of our church today, na tayo ay pinagpapala ng Diyos. That's why, itong panahon na to, yung blessing ng Diyos ay tuloy-tuloy po sa atin. Hindi, not because of our strength, not because of our intelligence, but because of the grace of God. Everyone say amen? Amen. Now, merong kinalaman dyan, yung sitwasyon. Bakit? Kasi si Uza, namatay si Uza. Tama? Alam niyo ba yung kahulugan in Hebrew ang pangalan ni Uza? Yes or no? No. Okay. Ang kahulugan niyan ay strength. Strength. Say strength. Verse 11. Pakibasa. O 12. 11 pala. First Chronicle chapter 13 verse 11. Ako na lang. And David became angry because of the Lord's outbreak against Uza. Kasi lingkod niya si Uza namatay. Therefore, the place is called Perez Uza to this day. Dito tayo tumingin mga kapatid. Dahil sa pagkamatay ni Uza, dito na ako mag-close mga kapatid. Hindi ko na basta makuha lang to. Dahil sa pagkamatay ni Uza, nagalit si David. At tinawag niya yung lugar na yun kung saan namatay si Uza na Perez Uza. Perez Uza. Yung Perez, yung word na Perez, sa Hebrew, pag tinignan nyo, is breach. Breach. Na kung itatranslate natin yung breach, Perez Uza. Breach of Uza. Ano si Uza?
Strength. Strength. Ano yung bridge? Bridge is yung Perez. Bridge. Yun ha. At bridge, yung break. Breaking of strength. Yan. The breaking of strength. Na sa panahon natin ngayon, mga kapatid, yun yung nire-repair ng Panginoon. Binibreak niya ngayon yung strength ng yung human strength. Katulad ni Usa, na akala niya mga kapatid, may magagawa siya, may maitutulong siya, pero wala siyang maitutulong. Kaya nga, breaking of Usa, strength. Break yung strength ni Usa, nakala niya, sa lakas niya, kaya niya pero ikinamatay po niya. Naintindihan mo ba natin? Itong time na to, binibreak ng Panginoon yung human strength. Na kapag ina-apply natin yung human strength, ang tendency, ikamatay na. Nakuha niyo po ba mga kapatid? Paano tayo ikakamatay niya? If you apply your human strength to keep the law, the tendency for you is to fall, to sin. Magkasala ka. Kaya nga breaking of strength, kasi inaalis ng Panginoon sa tao yung kanyang strength. Human strength is pride. Nakaya po, ang tao hindi niya alam na wala siyang magagawa. Ang alam ng tao, may magagawa siya. Pero ang sabi ng Panginoon, without me, you can do nothing. Ang sabi ng tao, no, I can do something. Not nothing. Pero sabi ng Panginoon, no, you can, without me, you can do nothing. Amen po? God will not put His glory to man. Gusto ng Panginoon na makita mo yung sarili mo, pagharap mo sa Diyos, you have no strength because without Jesus, you can do nothing. And if you try to apply your hindi, may magagawa ko, kaya ko yan eh. Parang katulad ng panahon ng ibigay yung kautusan sa paanan ng bundok. Bago ibigay yung kautusan, ano sabi ng mga tao? Lahat na sasabihin ng Diyos, gagawin ko. Lahat na sasabihin ng Diyos, gagawin ko. That is boasting in the flesh. Nagyayabang siya. Kaya ko sundin yan. Kaya kong gawin. Pero anong pagkatapos nung sinasabing ng kaya nilang sundin, wala pa yung kautusan, nagtatayo na sila ng ibang rebulto. Yung gusgosan. Nakuha niyo po ba mga kapatid? Kaya ang tao, instead na sabi niya, pag nag-try ka, trinay mo yung sarili mo, you use your own strength, mga kapatid, to be good to Jesus, yung gusto mong maging mabuti ka sa Panginoon, mapaglingkuran mo ang Panginoon, using your own strength, you will fall. God wants you to be dependent on Him, not dependent on yourself. Kaya kapag nakikita mo laging wala ka, nagkakaroon ka lagi ng dependence sa Panginoon. Lagi kang umaasa sa Diyos. Hindi ka umaasa sa sarili mo. And that is the secret of your success. Tayo pong lahat ay tumayo.